Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako. Ginabi ako, nanood ako doon sa Senado. Yung balitaktakan ng mga kagulang-gulang, ay kagalang-galang na senador, no? Wala na akong pag-asa na ako, sa tansya ko. Wala na akong pag-asa makumbik ito. Kung matuloy man to. Pakinggan natin, Senator Coco Pimentel. At our own gates this morning, there was a demonstration involving a substantial number of our constituents. The root cause of this is the apprehension of our people, based on recent pronouncements and developments, that there will be no... Malaki rin ho yung rally ng mga gustong makumbik na itong si Sara Duterte na ito, no? Pero wala eh. Ha? Mukhang malabo sa conviction, no? Sa karsada ho talaga ito pupulutin. no impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Respected academic institutions and other organizations have spoken with one voice. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. These are the UP College of Law faculty, the Philippine Political Science Association, the San Beda University Graduate School of Law, the Ateneo School of Government, the La Salle University, University of Santo Tomas, and Adamson University, among others. I am submitting copies of their statements to the... Puta na. Puro mga matitinding university na yung nanghihiling na. Mag-trial na. Putik yan. The Secretariat to form part of the records of the Senate. The people have also taken to Facebook, TikTok, Twitter, and other social media platforms to voice their concerns and frustrations. Across these channels, the sentiment is clear and growing. Nagkaroon ng agam-agam ang taong bayan. Bakit parang pinapatay na ang impeachment proceedings? This question reflects a deep unease among our citizens, a growing fear that the impeachment process is being deliberately stalled or even quietly ended. There is confusion as well as distrust at a time when our constitutional duty demands decisive and quick action and not unnecessary delays and endless debate on whether our duty is optional, captured by the phrase, if at all. What is that constitutional duty which I have just mentioned? It is a mandate or directive addressed to the Senate and is found in Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution. And I will read it. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House of Representatives, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Since the time we received the articles of impeachment from the House of Representatives on February 5, 2025, I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. I wrote the Senate President a letter dated February 14, 2025, expressing the following ideas, and I quote from the said letter. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of... Tinignan pa ni Coco sa Merriam-Webster Dictionary yung meaning ng forthwith. Parang, ay, Chis Escudero. Parang sinasampal nito. time. Its synonyms include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away, among others. Considering that the 1987 Constitution was promulgated in both English and Filipino, we must examine its official Filipino translation. Naka-translate pa sa Pilipino. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang katlo man lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Chis Escudero, tinagalog pa. Senado. The Filipino translation for forthwith is agad, which Agad. conveys immediacy. The synonyms of this Filipino word include madali, bigla,
dagli o kara-karaka, which denote urgency or promptness. The above Ito nakakahiya na itong, kung marunong mahiya itong si mga ibang senador nato, lalo na to si Escudero, di ba? Tinagalog in English pa ni Coco Pimentel ang ibig sabihin nung forthwith, no? At marami naman nung nagsasabi talagang dapat kara-karaka nga di ba? Elaboration affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. I am submitting a copy of my letter dated February 14, 2025 to the Senate Secretariat to form part of the records of the Senate. In spite of all of my efforts, member of the minority na nga ako, I am also being hit by all these attacks against the Senate. How much more kayo pong nasa majority? We should all be concerned about what is happening. One writer wrote, all of the country's senators, yes, all of them, as embodiments of the Senate, are failing the Filipino people. Hence, I have every right to stand up to express my question of privilege as I worry about our beloved institution's reputation, integrity, dignity, and even our place in Philippine history. It is now June 9, 2025. On more than 4 months since the filing of the articles of impeachment, and the Senate has not yet started the trial. Tangin. Tama lang po na mainip ang taong bayan kung kailan ba natin gagampanan ang constitutional duty natin. Indeed, there is a reason for the no trial fears of our countrymen. To remind us, the articles of impeachment transmitted by the House of Representatives on February 5, 2025 read as follows. Yan. Article 1. Binasa na ho ni Coco Pimentel kung ano ho yung pag-uusapang mga article of impeachment, no? Ang inaano ko lang dito kasi, kung natatandaan nyo, meron hong natapos na article of impeachment, 3 yata itong Kongreso, no? Iaano na sana nung Velasco yung bang kung magsalita parang si Kuya Eddie. Pero meron hong humabol na mga kaso pa, isinampa pa ulit. Kaya ho naging 7 yung article of impeachment. Kaya ho na-delay ang pagpunta ho doon sa Senado. Dahil ho doon sa pahabol, hinintay nitong si Velasco. Velasco ba yan? Oo. Yung para si Kuya Eddie kung magsalita. Hinintay niya para isang buhos lang daw. Yun ngayon na naging dahilan kung bakit na-delay sa Kongreso itong articles of impeachment na to. Kung bakit napakadami kasi, sabi nga nila, sa 7 na ho na yan, isa lang ang makumbik si Sara Duterte. Tapos na ang convicted na siya. Hindi na siya po pwedeng tumakbo sa any public office. Hindi man ho kailangan makumbik siya doon sa 7 Kaya nga, isa lang, yung 3 katitibay na ho nun Pakinggan ninyo kung gaano katitibay itong mga sinampa, ha? Respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president. The first... Paano dedepensahan ng mga abogado nito si Sara yung articles of impeachment na yun? Kumontak si Sara Duterte ng assassin para patayin si Bongbong Marcos at saka yung asawa niya at saka yung Speaker of the House. Nanggigigil yung mukha ni Sara Duterte. No joke, no joke. Doon lang tapos na Di ba? Tuloy pa. The First Lady and Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Article 2. Yan, Article 2. Respondent betrayed the public trust and or committed graft and corruption No. in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President, open and close parenthesis OVP, and the Department of Education, open and close parenthesis DepEd. Article 3. Respondent betrayed the public trust and or committed bribery,
and or other acts of graft and corruption in violation of Republic Act number 3019. Article 4, respondent committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her statement of assets and net worth, open and close parenthesis, Sal N, in violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Article 5, respondent committed other high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Article 6, respondent by herself and or in concert with others committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and or culpable violations of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection. Article 7, the totality of respondents' conduct as Vice President, including her commission of the foregoing acts, clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 Constitution, and graft and corruption. These allegations are serious. They demand nothing less than a prompt and faithful discharge of our constitutional duties. Actually, all matters of impeachment are serious and important. Just look at the grounds provided by the Constitution. Culpable violation. Tama na yan, no mga pre. Kung hindi na sana inintay ni pero hinintay pero anyway, na-transmit na nga daw sa Senado. Diba? Yun nga, ang inaano na lang ng mga dalubhasa sa batas, yun hong salitang forthwith. Dapat noon pa, inumpisahan na yan, hindi na dinelay-delay. Hanggang ngayon sinabi ni si Escudero, June 2. Ngayon, biglang sasabihin na naman niya, June 11. Puta, masyado na hong garapal, no mga friend. Anyway, kaya nga ako ginabi dahil dito sa mga anak ng pating. Ang grabe Sabi nga, di ba? Ang isda ay nahuhuli sa bunganga. Kaya ako sa pakikinig ko kanina, hindi ko naman lahat masyado na ito ang mga malamang sa alamang na mag-a-acquit kay Sara Duterte, Bato, Kimo, Amy Marcos, Marcoleta, Bongo, Villar, Tolentino, Subiri, Cayetano. 10 na ho to. Tapos na ho. Acquitted na si Sara Duterte. Malamang ho yan malamang sa alamang. Na yan ho ang magiging baka may dadagdag pa dyan Tapos na ho yan. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Ang punta na ho nito sa karsada. Sa karsada na po yan. Hindi na ho wala na. Sino? Sa totoo lang mga friend. Ito mga senador na to 24, di ba? Napapanood naman nila kung paano umasta itong si Sara Duterte sa Kongreso. Kung paano niya pinagbabastos. Yung mga nagtatanong doon, pinagsisingil, pati utang ni Beatrix Luistro. Doon sa asawa niya, may utang daw na milyon. Pati si Franz Castro, ba't ako sasagot sa'yo, convicted ka, na child abuse ka. Sabi nga naman, kung ano pagdadal. Wala hong maisagot si Sara Duterte, di ba? Sa mga tanong sa kanya tungkol sa confidential fund, paano naubos yung 125 million, wala na isagot Nanggugulo na lang siya ron sa Kongreso. Di ba? Come to the point, may nasabi siya. May interview siya, bilyon ang nawawala sa... Tsaka ba't ako lang? Parang gano'n, nagtuturo siya Ba't ako lang ang inaano yung sa confidential fund? Kaya sinasabi niya, political prosecution daw ginagawa sa kanya. Di ba? Yun ang nasabi niya. Ikaw nga ang nanggugulo yung mga iba naman na sinasabi mo, tinuturo mo,
wala ka naman sino ituturo mo? Sino tinuturo mo na corrupt? Magtuturo ho ito eh. Kaya nga sabi ito, bloodbath eh. Kung sakasakaling aabot nga ho ito sa ano. Wala ho, yun lang hong ano, yung sinasabi, 1, 2, 3, 4, article of impeachment. Hindi ho ako naniniwalang kaya hong lusutan yan. Eh sinasabi nga, isa lang dyan. Kasi hindi naman ho siya makukulong eh. Hindi kagaya sa korte na criminally charged siya, eh makukulong siya. O, di ba? Wala naman siyang immunity from suit. O. Kaya nga, di ba, nagsampa na nga NBI ng kaso. Ba't ka sasampa ng kaso ng National Bureau of Investigation kung hindi ka pwede makulong? Kung meron kang immunity from suit. O, di ba? Bakit niya sinampahan ng National Bureau of Investigation? Hindi niya rin pinuntahan yung National Bureau of Investigation eh. Kaya napilitan na, di ba? Dahil hinihintay siya, tatanungin siya kung sino yung pagsasabi niya. Kung sino yung nagpabanta sa buhay niya, wala naman siya masabi. Wala rin dapat hindi siya dapat ma-impeach sa Kongreso. Kung umayos siya, naging maganda pag nasagot niya yung mga tanong sa kanya ng mga kongresistang nagtatanong sa kanya. Eh wala eh. Wala siyang nasagot eh. Kung hindi manggulo lang siya doon sa Kongreso eh. Di ba? Ngayon, ang Senado. Kayo mga politiko, wala kayo sinasabi kung hindi mahal ninyo ang mga Pilipino. Magsisilbi kayo, ayaw nyo ng korupsyon. Ha? Nakita nyo naman kung paano ano yung pinag-uusapan sa Kongreso. Hindi naman kayo mga tanga, mga senador kayo, matatalino nga kayo, di ba? Karamihan sa inyo, abogado pa, o, di bale, si Kimo, eh, wala kang problema si Kimo, eh, nagsalita. Pucha, pinakamalupit yung speech ni Kimo kanina, ha? Nag-speech si Kimo! Hindi ako abogado, ako ay isang convicted, ha? Pero sanay ako, gano'n, kung anong pinagdadaldal ni Kimo. Kimo, talaga nahihiya to. Si Bato, yun ang mga mabibigat na mga dinaldal kanina, si Bato, si Kimo, si Cayetano, si Tolentino, si Villanueva. Kaya alam mo na eh. Alam mo na wala akong patutunguhan nito kung hindi acquitted yung Sara Duterte. Maski tambakan nyo pa ng tambak, maski ano pang sabihin ninyong kasalanan yan, hindi nyo, kasi nga yan nga eh. Ha? Kung talagang ang Senado ay para sa taong bayan, hindi ho i-delay ito. Kasi, napapanood nila kung paano Kongreso, Senado, mga ano ho ito, sangay ng kumpanya natin na Republika ng Pilipinas. Sila ho mga tao na Senado, tao ng Kongreso na atin hong nilagay dyan dahil nga ho sa kanilang mga pangako na sila ay magiging matinong politiko at sila ay para sa taong bayan. Maglilingkod sila ng maayos, hindi sila magnanakaw. Ngayon, merong iniimbestigahan sa Kongreso na isang mataas na opisyal, pangalawang pinakamataas, ng pagnanakaw. Siguro naman napapanood nito ng mga senador nito kung paano sumagot itong inaakusahan ng pagnanakaw. Ngayon, eto, hindi ba nila napapanood kung paano nangyayari? Tapos, dapat sana, ano ba tagal nyo naman dyan? Masyado na kayong binabastos dyan. Pasa nyo na rito sa Senado yan. Bahala na kami dyan. May cellphone eh. Di ba? Eh wala eh. Gusto pang dismissin. Ha? Maraming daldal na kulang na sa oras, wala kaya, hindi pwedeng tumawid, puta na. Protektado eh. Ha? Ng Senado, etong si Sara Duterte. Dito sa mga mga nakalista rito, yun o si Chis Escudero. Baka i-acquit pa niya si Sara Duterte, hindi niya pa ikumbik eh. Sa galaw ni Chis Escudero, kung talagang siya ay tinatawag nating hindi siya kikiling kay Sara Duterte, hindi niya i-delay ng ganyang katagal yan. Hindi siya maninisi sa Kongreso. Na kayo nga dyan dalawang ba ninyo iniupuan ngayon gusto kami, mag-jali kami. Ha?
Hindi pwede. Pa? Hindi pwede yan. Kaya ako, 4 na buwan ko didelayin yan. Ha? Oh. Ano aasahan nyo kay Escudero? Kukumbit niya, Sara Duterte, boboto siya sa conviction. Wala akong pupuntahan ito kung hindi sa karsada. Yun hong mga mamayang Pilipinas na nagrarally ho ngayon doon hanggang 9, 10, 11, ano, magrarally ho sila. Kumbik Sara now. Kumbik Sara now. Malabo po yan. Mabibigo po kayo sa conviction. Sa klase, itong Senado na to, mabibigo kayo. Masakit mang isipin, milagro kung makumbik si Sara Duterte. No? Pero yun nga, alam niya naman eh. Pero, ang mabigat nga lang dyan, yun nga, mabubuksan yung mga bank account dahil nga hindi yan sa asa na salin yan, ano yan, maimbestigahan lahat yan eh. Doon yun. Pero yun nga, magkakagulo. Bloodbath, sabi ni Sara Duterte. Bakit ako lang ang inaano nyo na salin? Asan yung mga salin nyo? Gaganon yan. Sabi nga, tatawid niya ng mesa eh. Bakit ako lang? Labasan tayo ng salin. Sige, imbestigahan niyo ako. Mag-imbestigahan na tayo rito. Ba't ako lang? Ganon ang gagawin yan. Maniwala kahit sa hindi. Komo ako, ganito. Ginawa na niya sa Kongreso eh. Di ba? Ba't di niya kayang gawin dyan? Sa Senado. Baka magtuturo pa yan eh. Di ba? Yan ang ano. Kaya malayo si VP Leni Robredo, yung nakaraang Vice President natin, dito sa ngayong malayo. Wala siyang binatbat kay Sara Duterte. Sa kapal ng mukha, Mantaking mo, puta na. Si VP Leni, walang confidential fund. Eto, puta na. Bukod sa DepEd Secretary na, may spoiled eh. Spoiled ni BBBM, i-spoiled niya masyado. No? Tsaka garapal. Tangina. Taki mo, bumabagyo, manonood ka ng concert manonood ka ng concert sa Germany. Sino ba yung putis na yun? Kalimutan ko yung singer na inaano nito si Sara Duterte, idol ni Sara Duterte, di ba? Wala akong ano itong Sara. Nagtayo ng satellite office, kung ilang satellite office, bodyguard, 450, puta. Naku ng putang ina yan. Ano ang klase yan? Hindi pa nasyahan, Grabe. Pero hindi ko sinanong walang kasalanan si Bongbong si PBBM Kasalanan niya yan. Pwesto mo sa DepEd, wala kang alam eh. Kung hindi pa nag-resign, hindi mo patatanggal eh. Di ba? Kasalanan pa niyan. Tapos sabihin mo, ayaw mo impeachment. Ba't di pa sinampahan na nga ng kaso eh, wala nang nangyayari, no? Taka mo, 7 yung article of impeachment, namuta na, hindi naman kailangan, magbabalitakta kayo sa 7 article of impeachment bago magdesisyon ang Senado. Di po tayo na, baka inabot na yan ng, Sus Mariosep po. Si Erap, isa lang na-impeach eh. Buksan lang yung envelope eh. Yun lang eh. Di ba? Yung Jose Velarde account. Yun lang. Ang pinag-usapan sa Senado. Napalaya si Erap. Kawawa naman si Erap. Nanalo pa si Erap Nanalo pa alam mo yan eh. Maski pa paano eh. Yan si Asyong eh. Sa totoo eh. Yan ang pinaka tawag dito. Walang pinapatayan si Asyong eh. Si Asyong Salonga, walang pinapatayan. Diba? Diyos ko. Etong
Ano meron to Sara Duterte? No? Ano to? Anong kapangyarihan meron to sa Senado? Anong kapangyarihan meron ito? Spare tire lang to eh. Para magkagulo ang buong Pilipinas ng dahil sa kumpleto naman sa ebidensya itong prosecution na itong Sara Duterte ito talagang magnanakaw. Oh. Sabi naman niya, handa niyang harapin sa daldal. Sa daldal niya, handa niyang harapin. Pero iba ang ginagawa nung kanyang mga kampon. Yeah. Wala. Yun po yan. Wala akong patutunguhan ito. Sa klase ng takbo ng Senado kanina, kung hindi ho ito ma-acquit. Kasi nga, paulit-ulit, kung talagang itong mga senador na ito nasa tamang pag-iisip na para magsilbi sa taong bayan at hindi sa Duterte, convicted na ho yan, hindi na ho yan aabot ng ganyang katagal. Susunod na ho itong si Escudero doon sa salitang forthwith, hindi naman ho siya tanga eh. Abogado rin siya. Oh. Ganon din to si Cayetano, ang pagkakaadala doon sa forthwith, hindi naman daw madalian. Puta, kanina panood ko si Cayetano, iba rin, no? Oh. Sa haba ho na sinabi ni Cayetano, wala ho ako naintindihan. Wala. Wala po. Kung ano-ano lang pagsasasabi. Basta si Kimo, naintindihan ko si Kimo. Abinado naman si Kimo na tanga siya. Na siya ay hindi abogado, siya ay preso. Oh. Tangin lang yan. Magkulab na tayo mga friend. Kawawa ko talaga itong bansang Pilipinas na ito. Pag hindi naayos ni PBBM, etong mga to, itong takbo na to, sa kangkungan, paulit-ulit, tatalupan ka ng buhay niyan. Oo. Ito ulitin ko, mga pwedeng mangyaring boboto ng acquittal. Bato, Kimo, Aimee, Marcoleta, Bongo, Villar, Tolentino, Subiri, Cayetano, Villanueva. Sobra-sobra na ho yan. At yun nga, acquitted si Sara. Sabi nga naman ni Senador Pimentel, hindi naman bawal mag-acquit. Basta importante, magkaroon ng trial. Mag-collab na po tayo, mga friend. Parang nananakot pa si Bato kanina eh. Gusto nyo ba talaga magkagulo? Mahati ang mga taong bayan, ang taong ganito-ganito. Maraming gustong makumbik si Sara. Paano naman yung ayaw makumbik si Sara? Marami rin gustong wag siyang makumbik. Ma-acquit siya. Sabi ni Bato po. Kaya magkakagulo. Talagang magaling to si Bato. Ay! Putang na. Buwisit. Mag-collab na tayo. Kalahati Baya, shout out. Bagay, 2 araw na lang. Gusto mangyari nila Coco Pimentel sa kanila Senator Risa Ontiveros. Mag-ano na ngayon, araw na to, sayang pa yung 2 araw. Pero wala. Si Chis Escudero ang masusunod. Huwag niyo nang inisi si Chis Escudero at baka ilipat pa ni Chis Escudero sa Disyembre yan. Diba? Total, nanggugulo na rin kayo. Iwi na lang niya ako na kayo. Sagat-sagarin ko na, diba? Noel Tenko, shoutout Karoke. Wala nang magagawa at di na mapipigilan ang people power kapag di natuloy ang impeachment. Sinabi mo pa, sana nga magkatotoo na yan. Pag nag-people power, dapat pati Senado sama na. Hindi lang yung si Sara Duterte. Dapat pati si Escudero, diba? Tsaka yung mga kumukontra sa forthwith. David Alio Mendoza, tama po kayo ka-warriors. Dapat po matuloy ang impeachment sa Rajim Potpot. Malamang po matuloy ang people power. Kumbaga, sa karera ay di na kayang pigilin ng hinete ang renda ng kabayo. Yun, atat na po ang mga tao na patalsikin si Inday Sayad. Diba? Sabi ni Manny Chisikidere, hindi nyo ako madadala sa atat-atat nyo,
Hindi niya matay tayo dyan. Escudero, yun pa, hindi pa nakalagay si Escudero dyan. Baka boboto pa si Escudero, acquitted din yun. Sa itsura ng galaw ha, mga friend ha. Well, thank you. Buena si Sara kapag napigilan pa ang impeachment. Ito na ang matagal ko nang sinasabi na hindi papayag ang simbahan at civil society kapag pinigilan ang impeachment. Ay, nako, Noel. Sana nga. Noel, thank you ulit. Sa dalawang people power na nasaksiyan ko, ito na ang pinakagarapal na panluloko sa sambayanan. Kaya maghanda na tayo mga kapanalig sa katotohanan. Totoo. Kapal ng mukha ng putang ng mga ito. Teresita Guzman, shout out. Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po kuya, at sa mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Napanood ko po kay Epipanio Labrador. Ang tingin daw po niya si Hart daw ang pe-pressure kay Cheese. Pag tinuloy daw ni Cheese ang impeachment, maghihiwalay na daw po sila ni Hart. Kaya dinidelay kasi iniintay na lang ni Cheese ang pagbobotohan ng SP. Kinausap ba raw ni Cheese si Tito Soto na tumakbo ng SP at iboboto daw ni Cheese ito si Soto para labas na si Cheese sa impeachment kasi may utang na loob daw ang mag-asawang sa mga Duterte. At saka po ba kakamping itong kala ko po ba kakamping ito si Hart? Ano po kaya ang utang na loob ng mag-asawang Heartcake at Cheese? Ate alam. Librado Lubigo. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po and stay safe. God bless, Librado. Mundo Chengo. Cheese at mga tanga nakakutsaba ni Cheese na mga senador kuno. Kung may kahihiyan pa kayong natitira, mabuti pang magsipag-resign na kayo sa inyong tungkulin. Kahiya-hiya kayo sa inyong pinaggagawa na wala naman sa batas para lang ipagtanggol ang isang magnanakaw sa kaban ng bayan. Mag-resign ba kamo, pare Mundo? Wala. Kakapal na mukha niyan, putang yun. Sarap yan kumain ng, di ba, Kimo? Mundo Cheng. Dapat lang managot si Cheese sa pagbabaliwala at pagbababoy sa konstitusyon na pinakamataas na batas ng bayan. Idisbar dapat itong nagpapanggap na matalino kuno o dala lang ng hangover sa pag-inom. Sa pag-inom mo, ulul ka. Mainit ulo ni Mundo. Mundo ulit At dapat din lahat ng gusto ni SP na si Cheese ay baliwalain at sipain sa Senado kasama pati mga bugok na senador na gumagawa ng mga sariling batas maski puro wala sapat sa batas. At walang katapusan ang paglilitis hanggang hindi nahatulan ang isang akusado sa kasalanan ng sambayan. Basta pare Mundo, maski na ilabas niya na di ba? Presidente nga siya ng impyerno soon di ba? Siya maging presidente ng impyerno, sabi niya. Kaya pagtatanggol siya ng kanyang mga kampo. Mundo ulit Dapat din alisin na lahat ang tinalaga ni Digong sa pwesto sa gobyerno para maging maayos ang lahat ng mga investigasyon at walang lutuan na magaganap. Di nga kaya ni Bongbong paano? Mundo Cheng ilo Isa sa nagpapahirap sa ating bansa ang family dynasty na kung bakit hindi maialis ng COMELEC anong dahilan. Kwarta. Mundo Cheng Hanggang may isang Duterte natitira sa ay walang katahimikan ng ating bansa. Sinabi mo pa, Mundo. Jane Labay na. Sila kasi ang salot at anay ng lipunan, sabi niya. Sumagot din si Simon George. Tama ka dyan. Ayaw kasi sumunod sa batas. Ayaw sumunod sa rule of law. Gulo talaga. Talagang yun ang punta niyan. Isang karsada Mercedes shout out Nahawahan ng Duterte ang mga dapat lagyan ng sinusuhulan. Nahawakan ng mga Duterte ang mga dapat lagyan ng sinusuhulan ang nalalapitan nila dahil marami silang nakurap. Kaya malakas ang loob ni Sara. Hindi siya bagay
na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Jane Labay na ulit to. Si Rox, alam ni Cheese na mali ang ginawa niya pero may kumukumpa sa kanya. Sino man yon, your guess is as good as mine. Alam ko yun, kala mo, ikaw lang. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing, ha. Dolor Garcia, friend Amy, shout out, ha. Amy Bingson, talagang long time no si tayo, anak ng tinapay. Eman Scalona, anak, long time no talk din tayo. Sabi ni Tia Delio, ito, impaktong demonyum senador na hukom. Ayaw pa impeach inyong Panginoon. Shit, Scuderium, ano ba nang meron? Mga taong bayan ginagawang gunggong. Sobra na ang galit. Nag-aalsa ngayon. Patay kang bata ka. Huli ka na balbon. Wala yan. Sarili mong batas, sarili mong dunong. Puro ka palusot. Ang dami ng pikon. Turo dito, turo doon. Nakakahiya ka. Panis na uragon. Ikaw dapat ngayon turuan ng leksyon. Kasama si Bato, pati mga kampon. Pati si Tuliling na nagmamarunong. Mabuti nga sa'yo. Bakit ka na ngayon dakilang balimbing? Saan paruroon? Kulelat sa boto. Talo sa eleksyon. Mga nauto mo, nagising na ngayon. Tumawid bakod ka, lumipat kay Bongbong. Ngayon, ang papel mo ay papel di hapon. Di ka na sasali. Wala ka na sa quorum. Kaya payo ko ngayon sa mga demonyum, magsiayos kayo. Maging tamang hukom, hustisya ang sigaw, dapat lang makulong, managot sa bayan ang demonyong kampon. Ganda naman ang tula mo, Tia Deli, ha. Simon George, shout out, ha. Karox, kaya ganyan ito na ang pinaka mababa na kalidad ng ating Senado dahil machine ang bumibilang ng boto. Dapat manual counting na ang boto at ibalik na. Wala na yan. Laki ng pera sa machine counting, di ba? Ang dali pang yariin. Rolando Edralin, shout out. Dumating lang sa Senado sina Bongo Bato at Robin. Nagka-leche-leche na ang Senado. Hindi lang yan, totoo yun. Mabuti pa si mas gusto ko pa to si Lito Lapid. Tahimik lang siya. Kaya itong mga hype na to, masyadong naggagaling-galingan. Puta na. Paltos naman. Pero nananalo, number 1 pa nga, di ba? Saka number 3, putang ng mga tao ito. Ano bang kademonyo, mulukob sa inyo? Kaya dapat persahin ang mag-resign mga pangulo ng Senado. Mga panggulo sa Senado. Nasisira na kasi ang imahe ng Senado dahil lamang sa mga bobong senador at mga kriminal. Totoo yan, Rolando ulit, Other option is to abolish the Senate at gumawa ng panibagong institusyon composed of retired justices with integrity para mawala ng mga kurap at kriminal na mga senador. ASAP. Naniniwala ako sa iyo dyan, Rolando Edralin. Kaya ako minsan naaalala ko yung Marcos, Gugulo mga puta mga to. Lalaki ng sweldo, mga walang yaka kayo, LB Principe, shout out, ha. Even if she was found not guilty, she can't win against millions of Filipinos. And all pro-Duterte senators, shame on you. Karma on its way. Karma is justice. We are more than them. I'm not a voter, but I care about our country, the citizen. I'm encouraging all Filipinos to fight for your rights and privilege and preserve your democracy. Don't let this evil government official rule your country. No one is above the law, ever. Sabi ni LB Principe. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ad. Salamat. Shirley J. Sir, abangan na lang natin sa June 11. Pasasaan ba't lalabas din ang katotohanan? Sinabi mo pa.
Michael Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Shelly J. Selanet. Karox, curious lang ako dahil narinig ko sa ibang mga vlogger na tattoo daw yung kilay ni Cheese. Kaya pinaggasdan ko nung minsan talaga palang may kakaiba sa kilay niya. Daig pa ako ay. Ang landi ng kilay niya. Ha? Ikaw naman, Shirley. May hikaw nga siya eh. Oo. Siya lang ang Senate President na nakahikaw. Yun. Ay, may tawag din sa ano. May edad na rin yan eh. Second childhood, ganun ba yun? Elizabeth Scarre, shoutout. Good morning, Sir Rox. Marami namang mga eksperto na abogado na talagang walang basihan ang de facto dismissal. De facto ba? Kala ko impacto. Kahit tayo na isang ordinaryong tao na wala yan sa saligang batas natin. Mga epal lang talaga ang mga senador na ito. Umi-epal na wala sila sa lugar. Gumagawa sila ng sarili nilang rules at pilit nilang huwag matuloy ang trail na yan. Para malaman natin ang katotohanan dito. At kung ebidensya naman, sobra-sobra naman, kaya ayaw ng mga pro Duterte na yan na matuloy at mabubuging sila. Tama ka dyan. Yun ang purpose nila eh. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, siguro nga gumagawa ng isang korte na hindi na mga senador ang magiging judge. Diyan sa impeachment na yan. Para kapag may isang nasa mataas na posisyon na umabuso, madali lang silang masipa dyan. At para matakot ang mga ito. Diba, Sir Rox? Kung pwede lang sana. Sana nga pwede, diba? Tsaka yung putang ng Senado na yan, hindi nga sana pwede makatakbo dyan yung mga tanga. Diba? Aminado naman pala, hindi sila abogado. Yan ang ginagawa nila dyan, putang ng, ay, mapapamura ka talaga mga hayop na yun. Magawa kayo ng batas. Ang gago. Eh, wala tayong magagawa eh. Yan ang batas eh. Tangin na, Hay! Elizabeth Iscari, ano ba ang aasahan natin sa karamihan ng senador ngayon? At kasalanan din yan ng COMELEC at mga bobotante na binoboto pa din ng mga malademonyo. At ito namang COMELEC, dapat maging stricto sila sa mga kakandidato bilang lingkod bayan, lalo na ang isang presidente, vice, senador, congressman, mayor, etc. na dapat mataas sa pinag-aralan at may alam sa batas at walang record ng mga kawalangyaan para naman sa ating bansang umasenso. You're waiting for a miracle, my friend. Tangin na, si Kibaliw nga, puta, nakatakbo eh. O, diba? Si Duterte, nakatakbo pa rin. Ay, wala na, puta, ano tong bansa na to? Katawa-tawa na sa buong mundo to eh. Totoo lang, puta na mga to. Papamura ka talaga. Buisit. Nananalo, overwhelming, nakakulong, puta yan. Crimes against humanity, ano? Tama sabi nung isang nag-comment dito. Dapat yung Davao na yan, buray sa mapa eh. Daming tanga. Ito lang. Elizabeth Iscari ulit oh. Dagdag comment ko pa po dito sa mga senador ngayon. Di na sila kagalang-galang, kundi kasuklam-suklam. At tama kayo, pinaka-worst na Senado ngayon. Kaya dapat na ba itong buwagin? Kaya nga nung panahon ni Marcos Sr., duwag sa martial law, puta, pinalayas niya mga senador, mga kongresista, wala. Yan yun. Tedo, kung si Kibuloy, Digong at iba pang nahuli sa huhulihin pa ni PNP Chief Torre ay hindi ligtas o maging ligtas kay Torre. Ngunit ayon naman daw sa INC na dating kaanib si PNP Torre, si Torre daw ay hindi magiging ligtas sa kaparusahan ng Diyos. Puta na, yan naman. Nasa labas ng iglesia. Natiwalag daw si Torre ng maging PNP Director Region 11. Bakit? Kasalanan ba ang maging direktor? Kung meron man kayong dapat itiwalag ninyo si Eduardo Manalo ko. Tuwing eleksyon na lang, laging paldo ang bulsa niya. Perang bigay ng mga kandidatong bumibili ng boto nyo.
para namang mabawi ang perang nasa bulsa nyo, pag nanakawan naman nila ang mga taong bayan, di ba mas malaking kasalanan yon? Kung gusto nyo, di itawalag ninyo si Eduardo para siya ang parusahan. Hahanap pa kayo ng pulis na tumutupad ng tungkulin para maparusahan kayo dyan, ang puros Y. Ang ina, yung isa pa rin yan. Ano yan? Kulto rin yan. Tedo. Ang meaning pala ng forthwith kay Escudero ay ang oras ni Escudero ang masusunod. Magalit na daw, singhot, lunok, pisil, ilong ang magagalit. Magprotesta na daw sila hanggang gusto nila. Walang pwedeng sino mang madaliin sila. Sige, Isko, may sarili kang batas. Meron din batas ang mamamayan. Lagapak ka rin. Jun Biloso, shout out ha. Daanin na lang ng people power yung impeachment na yan. Walang mangyayari dyan sa mga senatong na yan. Halos lahat ng senatong, mga bugok ang mga yan. Galit si Jun Biloso. Tanginad, Komlek, dapat sama mo na sa plebisito to eh. Yes or no na lang. Kung dapat, tanginad. Halos 90% na gustong matanggal na sa pwesto yan si Sara o tangang comment. Senado to. 3JCO po. Sir Rox, hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko dito kay Cheese. Napapa-ansabi na lang ako. Pinakinggan ko yung press interview niya. Sa totoo lang, yung mga sagot niya sa tanong sagot ng isang taong walang sagutin. Sagot ng isang taong ayaw sagutin ang tanong. Sa English pa beating around the bush ang ginagawa. Nakakabanas. Magtaka ka pa kasi. Mga kampon din yan eh. 3J show pala ito. Laging sinasabi ni Cheese na ang Congress daw pinatagal ng ilang buwan yung impeachment kaya daw silang madaliin. Kung papakikinggan mo ito si Cheese, parang batang nakikipagtalo sa kalaro. Kaya pinatagal o hindi ng Congress ang impeachment, wala na siya roon. Ang sinasabi ng taong bayan nung dumating na sa opisina niya ang impeachment case, forthwith, ibig sabihin dapat inaksyonan na ura-urada. Kaso, pinuspon ng 4 na buwan. Kaso parang itong si Cheese nagkukuyakoy lang kung kailan lang niyan type umpisan ang trial para ba siya ang big boss ng Senado. Kung ang gusto niya, ayon ang magsusunod. Napaka-arrogante. Totoo yan. Ako, 3J shop ka. Baka mag-resign pa yan bilang Senate President O, tignan mo. Baka ha. Baka hindi kayanin ng kapal na mukha niya yung mga nangyayari, di ba? 3J shop ulit to. Sir Rox, wala daw siyang paki si Cheese sa mga taong nagrarally. Walang paki sa mga tao itong mga taong ito ang nagluklok sa kanya diyan sa Senado. At hindi ba nagsisilbi sila para sa mga tao? Bakit niya nasabing wala siyang paki? Ikaw naman. Sino? Kaya nga yan, baka yan, bumoto pa yan, i-acquit pa niyan si Sara, maniwala ka. Kaya nagrarally mga tao, kay pabor o hindi sa gobyerno, dapat pinakikinggan kung may sense ba ang sinasabi nila o may bearing ba ang pinagrarally nila. Itong si Cheese, ay nako, Sir Rox, kukuluan dugo mo sa inis. Sinabi mo pa, ha? Mission accomplished mga boss. Oo, 2 araw na lang. Paano? Pero, tatyakan, baka hindi pa matutuloy yan. Pwede nga biglang may nagkasakit dyan na Senate President na ganito, nagka-problema. Maraming dahilan di ba? Di ba, ganun. Magandang gabi po mga boss. Malas. Basta yan. Maski ano mangyari, sa karsada ho yan matatapos. Sa karsada po yan matatapos. At yun nga,
ano ang meron itong Sara Duterte? Wala namang ginawa bilang DepEd Secretary. Nag-ubos ng pera, walang maipaliwanag, protektado. Sa galaw ng Senado, protektado. Ang ano lang dyan, si Senator Risa Ontiveros at saka si Coco Pimentel. Wala na akong makita. Hindi ko pa na-illustrate ito si Tulfo ha. Dito sa mag-aakwit kay Sara ha. Baka ha. Batang Duterte rin yan, Tulfo. Diba? Kita mo naman kung paano niya balahurain si Leni Robredo. Si VP Leni Robredo. Yung Erwin Tulfo. Ha? Good night. God bless. Malungkot. Hanggang may Duterte at mga kampon niya. Kala ko madali na lang pag nawala na yung ulo eh. ICC! Asa na ba yung warrant of arrest ni Bato? Mukhang natakot yata yung ICC ah. Magandang gabi po mga friend.